Isang magandang hapon po sa ating lahat. And for the last time this day, gusto ko pong magpasalamat sa inyo, sa inyong paanyaya sa amin dito sa inyong iglesia, sa inyong pastor at sa inyong mga deacons, sa church officers, and to the entire church body. Nagpapasalamat po kami sa inyong hospitality and warm welcome sa amin sa tuwing kami ay mapupunta dito sa inyong iglesia. And truly, it's a joy for us to be here and for me to minister the word of God to you this afternoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, tunay na we do not live by bread alone, but by every word that comes from your mouth. And so we pray, Lord, that you make us hungry for your word this afternoon, and we pray that your word may nourish us today in the ways of eternal life. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Sa mundo po ng economics, merong well-known idea na ang tawag ay the invisible hand. Pag sinabi nating the invisible hand, isa itong concept sa economics, particularly sa kapitalismo na inintroduce ni Adam Smith noong 1776. Anong ibig sabihin niya doon sa invisible hand na ito? According sa kanyang theory of capitalism, it suggests na kapag daw ang mga tao ay kumikilos sa kanilang sariling interes, that is, gustong kumita, o di kaya magpatakbo ng mga business, o di kaya yung mga araw-araw na choices sa buhay, merong unseen force, merong puwersa na hindi mo nakikita, pero kumikilos daw itong puwersa na ito para magkaroon ng balance at prosperity sa society. At ang idea, kahit daw walang may control sa market, kasi free market ang idea ng kapitalismo, kahit daw walang kumokontrol sa market, things would often fall into place as if it's guided by an invisible hand. So ganoon ang concept ng invisible hand sa economics. Halimbawa, may isang baker na gustong gumawa ng pera, gustong kumita. Gagawa siya ng mga tinapay at a reasonable price to attract customers. At habang maraming bakers na pumapasok sa market, dahil may competition, nagiging fair yung presyo. Tapos, yung mga consumer naman, nagkakaroon sila ng maraming option na pagpipilian. Kaya kahit ang goal nung isang baker na yon, gusto niya lang kumita, gusto niya lang yumaman, yung action niya na gusto niyang yumaman ay nagkakaroon ng benefit sa society. Nagkakaroon ng source ang mga tao kung saan sila bibili at nagkakaroon sila ng supply of affordable and quality bread. So ganoon ang concept ng invisible hand sa economics. Now bilang mga Kristiyano, we often identify the concept of the invisible hand sa soberanong probidensya ng Diyos. And as we know, the unseen hand of God does not just guide economies, but the unseen hand of God also guides individuals, it guides nations, and it drives the entire history of the world. At ginagawa ng Diyos ito, yung kanyang unseen hand na kumikilos sa lahat ng bahagi ng buhay ng tao. Ginagawa na ito para sa kanyang sariling kaluwalhatian at para ipakilala at ipahayag ang kanyang pangalan. And even though his hand is unseen, we know that he is the God who is always there. Kahit hindi natin nakikita ng pisikal ang kanyang kamay na kumikilos, kanina sa pag-aaral ng mga bata ninyo, natutuwa kami. Kasi yung mga tanong talaga ng mga bata, talagang mapapaisip ka. Ang tanong ng isang bata, bakit hindi ko nakikita si Jesus? It's the unseen hand of God. Kahit na hindi natin nakikita, alam natin na siya ang Diyos na palaging nariyan. And we'll see this in our study of the first chapter of the book of Exodus. The first chapter of the book of Exodus, the God who is always there. Now, as we go through this passage, tingnan natin ang konteksto ng aklat ng Exodo. Dito sa ikalawang aklat sa Biblia, ito ang Diyos na nag-i-introduce ng kanyang sarili. At sa papaanong paraan ini-introduce o pinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili, gustong ipakita ng Diyos in this book, the entire Exodus. He wants to say that He is the God of salvation and grace. At sa papaanong paraan niya ipinapakita ang kanyang biyaya, pag binasa natin ang buong book of Exodus, He is the God of salvation and grace at ganito niya piniling ipakilala ang kanyang sarili. This book invites us to come and see
because we will see that God wills to be known and He wants to be glorified. Ano ba yung pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili in this book? We know it from Exodus chapter 3, I am who I am. And in Exodus chapter 34 verse 6, ang gustong pagpapakilala ng Diyos sa atin is that Exodus 34 verse 6, He is a God who is merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness. And so in reading this book, we encounter this holy God who is merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness. At kagaya ni Moises, ang ating tugon is to bow down and worship. Now, if there is one sentence that would capture the entire theme of this book of Exodus, it is this: saved for God's glory. Ito ang layunin ng aklat ng Exodus. Ipakita na ang kanyang mga tao ay iniligtas niya para sa kanyang kaluwalhatian. Gustong ipakita ng Diyos, ni Yahweh, na ang kanyang kaluwalhatian to the point na kaya niyang sirain ang lahat ng bagay. He can make and break everything. He can sacrifice everything and anything for the sole purpose of making His glory known. Ganito ka-unstoppable ang pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili. And in the first few chapters of this book, we will see that He makes His glory known at Pharaoh's expense. Ang Diyos, pinapakilala niya ang kanyang sarili kapalit ng kahihiyan ng Faraon ng Ehipto. And in this first chapter, in this book, and in this chapter, He is introducing Himself, that He is the God who saves, and not just that, He is the God of grace, and His grace is available in every need. And so, brothers and sisters, if we know this God, if you behold this God, then we will be bold and courageous to face anything and everything, because we are in this God's side. And so there are three parts in this story na kung saan makikita natin yung maluwalhating kaligtasan ng Diyos at kung papaanong ang kanyang hindi nakikitang kamay ay kumikilos at kung papaanong available ang kanyang biyaya at kung papaanong ang kanyang presensya ay nararamdaman ng kanyang mga tao. And so the God who is always there, in three parts of this story, the first part is in exile. This we see in chapter 1, verses 1 to verse 8. Now, verse 1 of Exodus chapter 1. Ito ang mga pangalan ng mga anak ni Israel na dumating sa Ehipto kasama si Jacob. Bawat isa ay kasama ang kanya-kanyang sambahayan. Sina Ruben, Simeon, Levi, Huda, Isakar, Zebulon, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad, at Aser. The list of names, dito nagsimula ang Book of Exodus. Bakit kaya sa listahan ng mga pangalan nagsimula ang Book of Exodus? Nag-attendance lang ba si Moises dito kung saan galing itong mga taong ito? Now, in part, yes, pinapakita ni Moises kung saan galing ang mga taong ito, but gusto ipakita ni Moises at the very beginning na ang kwento ng Exodo ay karugtong o kabahagi ng kwento sa Genesis. This is a continuation of Genesis, particularly Genesis 46 verse 8, na kung saan these very words, ito ang mga pangalan ng mga anak ni Israel na dumating sa Ehipto, ganun din ang sinabi sa Genesis chapter 46 verse 8. Pero pansinin natin that the book of Exodus starts on a dull note, sa isang medyo malungkot na pasimula. Now, paano natin nasabing malungkot? Dahil ang sabi dyan sa verse 1, sila'y dumating sa Ehipto. Ibig sabihin, sila'y mga dayuhan. They are strangers in a strange land. Kung maaalala natin ang pangako ng Diyos kay Abraham, sila ay magkakaroon ng sariling lupain. But at the start of the book of Exodus, kumbaga may isang book ng lumipas, the book of Genesis, from Genesis chapter 15 and 17, kung saan binigay ng Diyos ang pangako na magkakaroon sila ng sariling lupain. Pagdating ng book of Exodus sa simula, wala sila sa kanilang sariling lupain. Sila ay dumating sa Ehipto. They came to Egypt. The book of Exodus starts on a dull note, not just because they came to Egypt, but also, ang sabi dyan sa ating text, sila ay dumating ng kaunti. Sabi sa verse 5, lahat ng taong nagmula sa balakang ni Jacob ay 70 katao, at si Jose ay nasa Ehipto na. The point is, hindi sila malaking
pamilya. Itong great nation of Israel, of course, alam natin kung paano nagtapos ang kwentong ito. Pero itong great nation of Israel, numbering 2 million people, sila ay nagmula sa kakaunting mga tao. 70 people, numbering many tens of thousands na nasa Ehipto. Pero nagsimula sila numbering only 70. And they're not very powerful dahil si Jose, na binabanggit dito sa verse 5, siya ay nagkaroon lang ng pwesto sa Ehipto dahil sa providensya ng Diyos. Hindi dahil sa meron talaga silang pamilya na nagmamana-mana ng kapangyarihan. And so the position that Joseph had was not hereditary. Ibig sabihin, hindi sila galing sa isang pamilya na talagang kilala, hindi sila galing sa pamilya na talagang makapangyarihan, kundi sila ay strangers in a strange land, sila ay numbering only 70 at hindi kilala ang kanilang pamilya dito sa Ehipto. And more than that, in verse 6, nakalagay dyan, namatay si Jose at ang lahat ng kanyang mga kapatid at ang buong salinlahing iyon. That's how it starts. Itong mga taong ito na strangers in a strange land, ang konti-konti nila, hindi sila makapangyarihan doon sa kanilang lupain na tinitirahan. At yung tanging advantage nila, which is Joseph, sabi sa verse 6, siya'y namatay. At hindi lang siya, lahat ng kanyang mga kapatid. At hindi lang yung mga kapatid niya, lahat ng buong salinlahing iyon ay namatay. And so we see there's nothing special about this family and this nation. Kung titingnan natin yung lahi ni Jose, yung kanyang mga kapatid, it was a nation of sinners, of treachery and violence. Mula sa kanilang ama na si Jacob, pinagkanulo yung kanyang kapatid na si Esau. Yung mga kapatid ni Jose, siya'y itinakwil din. They were ordinary mortals. Sila yung mga normal na tao lang who share the same end with all sinners, and that is, they die. Pero sa kabila ng malungkot na simulang ito, mapapansin natin, they were fruitful, multiplied, increased greatly, and grew exceedingly strong. Mababasa natin sa sumunod na talata in verse 7, ang mga anak ni Israel ay lumago at nadagdagang mabuti. Sila'y dumami at naging napakalakas, kaya't ang lupain ay napuno nila. Now, mapapansin agad natin na obvious na yung creation theme of being fruitful and multiplying, ito'y nagpapatuloy right in the first chapter of the book of Exodus. Anong gustong sabihin ng Diyos sa atin dito? There's nothing special about this nation of sinners. Sila'y kakaunti, sila'y hindi makapangyarihan, namatay si Jose, maging yung kanyang mga kapatid, and all that generation. Pero pinapakita ng Diyos, His plan is not ending. Yung phrase na being fruitful and multiplying, nagpapatuloy dito yung creation theme. And if there's really one thing that is going for them, and that is God. Anong mahalaga sa mga taong ito? Normal lang silang mga tao na nag-migrate sa Egypt, pero ang kakaiba sa kanila is that they were God's people. And what a God that they have, because their God is a God of everlasting covenant. Yung Diyos na ito na nasa kanilang panig. Kaya kahit na walang kakaiba sa kanila bilang grupo ng mga tao, dahil Diyos ang nasa kanilang panig at may pangako ang Diyos para sa kanilang lahi, walang makapipigil ng ganitong bagay. All the promises of God are for them. And brothers and sisters, when this God is on our side, anything can happen. We can pass, according kay Isaiah, we can pass through the deep waters unharmed, while 1,000 of our enemies are lost at sea. Ito yung pinakita ng Diyos sa kanyang pagliligtas sa kanila doon sa Ehipto, na sila'y dumaan sa gitna ng dagat nang hindi sila nababasa. That's how mind-bending that is. Dumaan sila sa gitna ng dagat pero hindi sila nabasa. Tapos ang buong lahat ng army ng Egypt, lahat pati yung mga karwahe nito, nung sila'y tatawid na, sila ay natabunan ng tubig. The point is, this God is on their side. Kaya kahit anong mangyari sa kanila, even though the book of Exodus starts with a dull note, the point is, God is with them and He fulfills His covenant
promise. Ang sabi doon, so that the land was filled with them. As sila'y, pansinin niyo yung mga salitang ginamit, sila'y lumago, sila'y nadagdagang mabuti, sila'y dumami, at naging napakalakas, at ang lupain ay napuno nila. That's 5 words saying na ito ang blessing at pagpapala ng Diyos na nasa kanilang panig. They were fruitful and they multiplied, and this is a fulfillment of of the promise to Abraham in Genesis chapter 12 verse 2, na ang sabi ng Diyos doon, gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakilang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. Natupad na yung seed, the promise of the seed, na kung saan siya'y labis na pararamihin ng Diyos. But the promise of the land remains. And so that the land was filled with them. Now, it's not an exaggeration. Hindi lang to hyperbole na extreme ang description ni Moses dito, kundi literal na nangyari ito because hundreds of years had passed already since the time of Joseph sa end ng Genesis. And this is enough time for a family to become a nation. But even though ganong katagal ang nangyari, alam natin na ito pa rin ay nangyari dahil sa kamay ng Diyos. No, 400 years before the events of Exodus, yung pangako ng Diyos na sila'y pararamihin, it's been under threat. Ano bang nangyari sa latter part of the book of Genesis? Mayroong taggutom. At matindi ang taggutom na to, na kung saan maaari silang mamatay at maubos lahat. And what does that mean? Kapag sila'y namatay at naubos lahat, yung pangako ng Diyos ay hindi magpapatuloy. But according to the providential working of the unseen hand of God, si Jose ay dinala sa Ehipto, and in the right time siya itinaas upang magkaroon ng maayos na desisyon at mailigtas ang kanyang mga tao sa matinding taggutom. And so they moved and lived in Egypt. They enjoy Egypt's provision. Secured na ang future ng promise that is for now. But at the start of the book of Exodus, Joseph died. At sila ngayon ay dumarami. Patuloy pa rin silang dumarami. This is the beginning of the perfection of God's plan. Ito yung plano ng Diyos para sa kanila talaga. We read in Deuteronomy 26 verse 5 na kung saan kung paano daw sila magpapakilala sa mga bayan sa kanilang paligid. Ang sabi doon, ikaw ay sasagot at magsasabi sa harapan ng Panginoon mong Diyos, ang aking ama ay isang lagalag na taga-Aram. Siya'y bumaba sa Ehipto, nanirahan doon, na iilan sa bilang, at doon sa Ehipto naging isang bansang malaki, makapangyarihan at makapal. And so Israel is living under God's blessing. At yung purposes ng Diyos ay nagpapatuloy even though they were in exile. Because this is, nung sila ay nasa exile, yun ang pagkakataon na kung saan sila'y pinarami ng Diyos. Kung kailan sila nasa exile, yun ang pagkakataon na ginamit ng Diyos para simulang tuparin ang kanyang mga layunin. That's Psalm 105 verse 24. It says, ginawang napakabunga ng Panginoon ang kanyang bayan at ginawa silang higit na malakas kaysa kanilang mga kaaway. And so the challenge for us here, kailangan nating magtiwala sa kung papaano kumikilos ang soberanong probidensya ng Diyos. Kahit na mahabang panahon bago ito matupad, ang nangyari sa bayang ito, hundreds of years ang lumipas nung namatay si Jose at patuloy silang dumami. No, kung babasahin lang natin ngayon, napakadali na tingnan. Lumipas kasi isang turn lang ng page mula sa Genesis 50. Paglipat mo, Exodus 1, dumami na sila agad. Pero kung titingnan talaga natin yung panahon, hindi lang in isang turn ng page, kundi hundreds of years ang lumipas bago magsimulang matupad yung pangako ng Diyos na sila ay dadami. And so this requires for us to have patient faith. Madaling balikan, tignan kung ano yung nangyari, pero kung tayo yung nandoon sa kanilang sitwasyon, parang napakahirap ng buhay. Pangako ng Diyos, I will go down to Egypt with you and I will surely bring you back again. That's Genesis 46. Tapos yung divine promise na sila'y dadami at magkakaroon ng sariling lupain. Pero parang napakatagal bago ito mangyari. And even for us, ang mga pangako ng Diyos sa atin,
mawawala, papahirin niya ang lahat ng luha at tayo ay dadalhin niya sa kanyang kaharian. And we might be wondering, parang 10 years na akong mananampalataya, parang where's the promise of His coming? Where's the promise of comfort? Nasaan ang pangako ng kaaliwan na kailangan ko sa panahon ngayon? But Hebrews chapter 6 verse 12 says, through faith and patience that we inherit the promises of God. Sa itong pananampalataya na hindi lang patient, kundi trustful. Ibig sabihin, buong paniniwala at pananampagsampalataya na kung saan yung kaalaman ng Diyos, na siyang nakakaalam sa lahat ng bagay, nangyayari sa atin yung kanyang undeclared providence is always at work, it's always providing, and it's always purposeful. And according to Romans 8:28, yung kanyang providence is always on the side of His people. At kung ganito yung ating pananampalataya, one way or another, kagaya ng nangyari doon sa ating mga Hebrew ancestors, makikita natin the more they were oppressed, the more they multiplied. At sa paglipas ng panahon, yung mga pangyayari sa buhay natin o di kaya sa church natin, yung mga mabubuting bagay na meron tayo ngayon, it will come to an end. Merong mga uncertainties tayo pagdating sa ating hinaharap, sa ating future. Meron tayong mga pag-aalala. Pero tandaan natin na anuman ang nangyayari ngayon in our story, ito ay karugtong ng story ng mga tao ng Diyos na kanyang pinagpapatuloy sa simula't simula pa. At makakaasa tayo na tutuparin ng Diyos because He remains faithful sa pag-accomplish ng kanyang purposes sa atin, sa kanyang paglikha sa atin, sa kanyang pagliligtas sa atin, sa kanyang patuloy na pagpapabanal sa atin, sa hanggang sa ating future glorification at gaano man kahirap yung mga susunod na mangyayari. He is the God who is always there, first in exile. But second, He is the God who is always there in their affliction. We see this starting in verse 8. Simula sa verse 8 hanggang sa verse 14, pinapakita dito kung papaano sila nagsimula from prosperity, sila'y dumami, to persecution. Now of course, medyo ironic yung pangyayaring ito kasi akala ko ba pagpapala ng Diyos na sila'y dumami at katuparan ito ng pangako ng Diyos na sila'y dumami. Bakit parang nung lalo silang dumami, natupad ang pangako ng Diyos, parang lalo pang napasama yung kanilang pagdami. Kasi makikita natin sa verse 8 that the nation of Israel was subjected to a cruel oppression. First, there's this enemy king. Verse 8, at may bumangong isang bagong hari sa Ehipto na hindi kilala si Jose. Dumating ang isang kalaban na hari. At itong hari na ito, itong Pharaoh na ito, he refused to honor any prior arrangements protecting the status of the Israelites. Hindi niya kilala si Jose, hindi niya kinilala yung privileged status ng mga Israelites. This means that the people of God are going to be in trouble. Kasi yung former assurances nila na sila'y tatanggapin sa lupaing ito bilang mga foreigners, it's now being useless. At hindi lang yung hari yung kalaban nila, kundi yung mga tao rin. Sabi sa verse 9, sinabi niya sa kanyang bayan, this is the Pharaoh speaking to his people. At anong kanyang ginagawa? He's trying to convince itong kanyang mga tao na masama itong bayan ng Israel. Sabi niya sa verse 9, tingnan ninyo, ang sambayanan ng mga anak ni Israel ay mas marami at higit na malakas kaysa sa atin. This is Pharaoh being insecure and paranoid na kahit siya si Faraon, nasa kanya yung military superiority. Sinasabi niya sa kanyang mga tao na itong bayang Israel, sila ay gumagawa ng destabilization plot para sa ating gobyerno. At ang sabi ng Pharaoh, what he did is he became the alarmist. Gumamit siya ng mga propaganda para siraan itong bayan ng Israel para nang sa ganon sila ay kanyang makontrol. Sinasabi ng Faraon na dumarami sila. At dahil marami sila, kapag nagkaroon tayo ng kaaway, baka kumampi sila doon. At kumampi sila doon, tayo ay matatalo. Kaya ang sabi sa verse 10, halik kayo, pakitunguhan natin sila ng may katusuhan. Baka sila'y dumami at mangyari na kapag nagkaroon ng digmaan ay umanib sila sa ating mga kaaway, lumaban sa atin at umalis sa
lupain. Ito yung kanyang proposal for action. Basically, what he wants is that he wants to control the population of the Israelites. Now remember, ang population growth nila, ito ay hindi dahil sa galing nila, sa kung ano yung mga kinakain nila o kung paano nila minamanage yung kanilang household. Ito ay blessing ng Diyos. Pero itong blessing ng Diyos na ito ang naging dahilan din para sila ay magkaroon ng kaaway. Kaya ang sabi sa verse, halikayo, pakitunguhan natin sila ng may katusuhan. Gusto niyang kontrolin yung population nila. Gusto niyang kontrolin, in essence, kung paano sila pinagpapala ng Diyos. And so sa papaanong paraan nila ito ginawa, the first step is to provide hard labor. Inalis nila yung position ng mga Israelita sa Egyptian society. Hindi na sila ngayon mga independent people na nakatira sa isang bahagi ng Ehipto at hinahayaan sila doong maging pastol. Sila ngayon ay nasa ilalim na ng mga slave master. Sila ay nasa ilalim na ngayon ng mga Panginoon na nang-aalipin sa kanila. At ang main purpose na ng buhay ng mga Israelita noon is to perform forced labor na inassign sa kanila ng mga Ehipsyo. No, ang kanilang original identity, they are shepherds in Genesis 46:47. Now the government redefined them as slaves, construction laborers. At anong pinapagawa sa kanila? They were making bricks. At ang gustong gawin ni Pharaoh sa kanila, gusto silang ibaba sa lipunan. Kasi the lower the group is on the society, the less likely ay may kakayanan silang mag-organize para magrebelde sa Ehipto. And so yung kanilang first achievement na kontrolin ang populasyon ng Israel para maging hindi sila maging hamon sa Egyptian sovereignty. At ano yung nature ng kanilang slavery? The nature of their service is deeply and violently oppressive. They are forced laborers. Ang sabi doon sa verse 10, pakitunguhan ng may katusuhan. Pinahirapan sila ng matindi. At kapag sila ay naging forced laborers, what does this mean? This means that male Hebrews, yung mga lalaking Hebreo, sila ay malayo sa kanilang mga pamilya for long periods of time. This is men away from their wives and children, away from their mothers. And so, such separation, of course, would obviously cut down the time para sila ay makapag-conceive ng mga anak at makapag-nurture ng kanilang mga anak. Ina-assume ng plano ng Faraon na kapag ginawa natin yan, ginawa nating forced laborers itong mga taong ito, hindi sila magkakaroon ng kakayanan para mas lalong dumami. Additionally, kapag ginawa natin silang mga alipin, magsasuffer din yung kanilang agriculture. Kasi hindi ka pwedeng maging productive na farmer kung ikaw ay isang alipin din at the same time. And so their assumption was, kung sila ay gutom, sila ay aasa na lang sa atin. At hindi na sila magkakaroon hindi na sila makakaasa sa kanilang sarili na maayos na makapag-provide sa kanilang sarili. And finally, kapag slave labor ang pinag-uusapan natin, this does not tolerate ill health. No, kung bahala ka kung may sakit ka, ang mahalaga dito, nagtatrabaho ka, you work daily, you work endlessly regardless of your physical condition until ikaw ay mamatay because of complications, because of malnourishment or maltreatment or overwork. This again, isa itong means para pabagsakin at pababain yung kanilang population. Tingnan natin yung kalagayan ng bayang Israel dito. They are an oppressed people. They are living as slaves. They're under the threat of death. They are subject to physical brutality. And their only purpose in life is to make bricks for the economic profit of their oppressors. Now, bakit natin pinagdidiinan ang puntong ito? Dahil pinapakita ng salita ng Diyos yung pagkakahalintulad ng pagiging nasa ilalim ng kasalanan at ang illustration nito lagi ay pagkaalipin. At ito ang pinapakita ng pagkaalipin ng bayang Israel. For if we don't understand the nature of Israel's slavery,
Hindi natin ma-appreciate kung gaano kadakila ang biyaya ng Diyos na siyang nagligtas sa atin mula sa ating pagkaalipin. Sa ganitong kondisyon, tinubos ng Diyos ang kanyang mga tao. Mula sa ganitong kondisyon, hinayaan ng Diyos na mangyari ito sa kanila para ipakita at magpakilala ang Diyos sa kanila na ako ang Diyos ng inyong kaligtasan. This communicates the nature of our saving God, thereby revealing His name, at pinapakita rin ito yung pagkakaiba ng paglilingkod ng Israel sa Faraon at paglilingkod sa Diyos. This we see at the beginning of the book of Exodus, that Israel, ignorant of her God, hindi niya kilala ang kanyang Diyos, siya ay naglilingkod sa panibagong master. And in the scriptures, ang sabi ng ating Panginoong Jesus, you cannot serve two masters. You cannot serve two masters. Is that everyone will serve one master. Either you serve the enslaving power of Pharaoh or you serve the living God. Ito yung gustong gawin ng Diyos sa kanila, na ipakita na ganito ang inyong buhay sa ilalim ng pagkaalipin ninyo sa Faraon ng Ehipto. At gusto ko kayong iligtas mula sa inyong pagkaalipin para kayo ay maging aking mga mananambahan sa Mount Sinai. This is the impact of God's deliverance. Pero sa kabila, going back to our text, sa kabila ng pagpapahirap sa kanila ng mga Ehipsyo, ang sabi sa verse 12, habang kanilang pinahihirapan sila, lalo silang dumarami at lalong lumalagana. There's a deliberate contrast in verse 10 na kung saan ang sabi ni Faraon, let's deal shrewdly with them. Pakitunguhan natin sila ng may katusuhan lest they multiply. Tapos ang sabi sa verse 12, subalit habang kanilang pinahihirapan sila, so they multiplied. And so yung nakikita nyo yun, yung pinakalayunin na kung saan gusto nila na pabagsakin ang populasyon ng bayang Israel sa pamamagitan ng pagpapahirap. Pero ang layunin ng Diyos, habang sila'y pinahihirapan, habang sila'y inaapi, lalo silang dumadami. The oppression policy backfired. Instead of having a reduced Israelite population, what they saw was an immense population growth. And the idea is, habang tumitindi yung kanilang pagpapahirap, lalo lang din dumadami yung populasyon ng bayang Israel. To the point na siguro nakita nila after years, parang hindi effective. O sige, lalo pa nating pahirapan ang bayang ito. But then after many years na naghihintay sila ng resulta, parang lalo silang dumadami. As they step up their enslaving operations, lalo lang din nag-i-step up ang population ng bayang Israel. And this is the opposite of what common sense might expect. The greater the oppression, ang ina-expect, the lesser the people. But what we see here is that the greater the oppression, the greater the growth. At walang ibang paliwanag dito apart from the eyes of faith. Walang any real explanation of how this could happen. Pero sa atin, alam natin, looking at this story, we know that the God of Israel is the Savior. And obviously, God was turning the Egyptians' oppression policy against them. And so habang pinagpapala sila ng Diyos, pinahirapan sila. Pero lalo silang pinahirapan ng kanilang mga kaaway. Sabi sa verse 14, their lives were even made bitter. Kanilang pinapait ang kanilang buhay sa pamamagitan ng mahirap na panglilingkod sa luwad at sa tisa at sa lahat ng uri ng gawain sa bukid at sa lahat ng kanilang gawain ay malupit silang pinapaglingkod. No, tayo, habang binabasa natin ang kwentong ito, we might find ourselves cheering for the Israelites. No, sinasabi na, hindi, okay lang yan, dumadami naman sila, praise God. Pero isipin natin tayo yung Israelites sa panahong to. Dumadami kami pero ang hirap naman. Bakit ganito ang nangyayari? If we were an Israelite living this experience, we certainly would not enjoy it. We would ask, where is God? We would ask, when will this end? Hindi natin katutuwa na dumadami naman kami kaya okay lang. But still, the fact remains na sila ay pinagpapala ng Diyos. And the point is, God works even when we cannot see Him physically. Now, what stands out here, kung papansinin natin yung kabuuan ng Exodus 1, actually hanggang chapter 2, verse 22, pinapakita dito ang Diyos na nandito siya at kumikilos, pero hindi siya binabanggit.
Nabanggit lang siya nung sinabi sa verse 17 na the midwives feared God. Pero what we see here in this part, it's always Pharaoh. It's always Pharaoh na kung saan inutusan niya yung mga tao niya, pahirapan itong bayang Israel, inutusan niya yung mga midwives na patayin ang anumang mga sanggol, mga infant. Ang gustong ipakita ni Moses dito sa bahaging ito, hindi pa binabanggit ang Diyos. Hindi pa nagpapakilala ang Diyos. Hindi pa pinapakita ng Diyos kung sino siya. Hindi pa siya nagsasalita. But God works even when we cannot see Him. Gustong pigilan ni Faraon yung mga layunin ng Diyos sa mundo. Na ang layunin ng Diyos ay ipahayag ang kanyang pangalan. Pero gusto ng Faraon na pigilan to. Gusto niyang alisin ang pangalan ng Diyos. But the fact remains, hindi pa nagsasalita ang Diyos at si Faraon ang kumikilos dito, pero lahat ng step na kanyang ginagawa ay binabaliktad ng Diyos. Si Faraon, galit siya sa tao ng Diyos. Bakit? Ang mga Israelita sila ay ginawa para sa kaluwalhatian ng Diyos. Supposedly, dapat sila ay malaya para maglingkod sa Diyos. But Pharaoh made them his slaves. Gusto niyang pigilan yung mga Israelita sa pag-fulfill ng kanilang calling to work to the glory of God. He resented God's people. He rejected God's promises na kung saan yung fulfillment ng pangako ng Diyos of multiplying the sons of Israel, imbes na mag-respond siya in awe and wonder na sila'y pinagpapala ng Diyos, ano yung kanyang response? His response is with fear and loathing. Kinagalitan niya to, ang pagtupad ng pangako ng Diyos. Kaya sinubukan niyang pigilan ng plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos, bigyan sila ng lupa na kanilang na matatawag nilang kanilang sarili. But Pharaoh doesn't want them to leave the country. At anong pinapakita dito? This is Pharaoh setting himself up as the obstacle to the Exodus. Tinataas ni Faraon yung kanyang sarili na ako ang masusunod dito. Ako ang masusunod. Yung aking kalooban ang mangyayari. He sets himself up to be the very opposite of what God intends to do. Ano ba ang layunin ng Diyos sa kanila? Exodus 3 verse 8, ako'y bumaba upang iligtas sila mula sa kamay ng Ehipsyo at upang sila'y dalhin sa isang mabuting lupain at malawak mula sa lupaing iyon, sa lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot. Pero gusto itong pigilan ni Faraon sa pamamagitan ng pangaalipin sa bayang Israel. And so Pharaoh is the very picture of man in rebellion against God. But what we see here, kahit na matindi yung kanyang effort, na ako ang kikilos, ako ang masusunod, hindi, mapapansin nyo, hindi siya pinangalanan. Sinong Pharaoh itong tinutukoy dito? Of course, hundreds of years had passed, paiba-ibang Pharaoh yung tinutukoy dito sa Book of Exodus, but not even once na pinangalanan yung Faraon na tinutukoy dito. And the point is, ang Diyos ang makikilala dito. Ang pagliligtas ng Diyos ang nais makita dito at hindi kung ano yung kalooban ng Faraon. Given he's the Pharaoh, siya yung pinakamakapangyarihang tao noon sa panahong yun. But not even once na siya ay pinangalanan. But God, Exodus chapter 3, He's the great I am. Exodus 34, He's merciful and gracious, abounding in steadfast love. Pinapakilala dito kung sino ang Diyos. Pero si Faraon, not even once na pinangalanan. Pero ang suffering ng mga tao ng Diyos dito sa ilalim ng kamay ni Faraon, hindi ibig sabihin nito na ito ay labas sa kamay ng Diyos. Bakit? Because it was through the hand of His providence that they were led to Egypt. Bakit ba sila napunta sa Ehipto? Kundi dahil sa soberanong kamay ng Diyos. At kaya sila naalipin dahil rin sa soberanong kamay ng Diyos. It's because this was for their growth. And because of suffering, brothers and sisters, tayo sa ating buhay, suffering helps us to look for our Savior. Because if we never have any troubles in our lives, then we would not have any reason to call upon the name of the Lord. Kung wala tayong mga pagdurusa na ipinaparanas ng Diyos sa atin, wala tayong dahilan para tumawag sa Kanya. Wala tayong dahilan to look forward to our house in heaven. Kailangang maranasan natin, kagaya ng mga Israelita, yung house of bondage in Egypt to help them to long for the promised land.
At tayo rin, kailangan nating maranasan itong mga affliction na ito under the unseen hand of God para tayo ay matuto na tumawag sa Kanya. And this gives us hope because in the middle of the day of darkness, there is this truth. There is God's secret and ceaseless care. Bilang mga tao ng Diyos, hindi tayo inaalon lang ng iba't ibang mga pangyayari sa ating buhay. John 10:27-28, yung ating call to worship kanina, no one can snatch us out from the hand of God. The point being, kung ano man na nangyayari sa atin, we are under the grip of God's hand. At ito ang hamon sa atin that we have to believe in this unseen hand of God that drives everything for our good. Kahit nasa gitna ng pagdurusa, we might ask this question, how could God allow this to happen? Like the question of the Israelites, why has the God of our fathers, the God who promised His faithfulness to us, allowed us to become slaves? Why has God forgotten us? But God's response is in Exodus 2, verse 23, that after many days, this king of Egypt died, and the nation of Israel called because of their slavery, and they asked for help. At ang sabi doon sa verse 23, yung kanilang call for help because of their slavery, ito ay nakarating sa Diyos. At narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala ng Diyos ang kanyang tipan. It's not as if nakalimutan ng Diyos, kaya hinayaan niyang mangyari muna to. No, it's all under His perfect sovereignty. And what this event tells us is that God is with them even when it doesn't appear to be so. Pag inisip natin ano ba naman ang kinalaman natin sa paghihirap na dinanas ng Israel? No, siguro mas iintindihin ko pa yung problema ko ngayon. Mas iintindihin ko pa na bukas ang dami ko na namang trabahong gagawin. But we have to remember we are connected to this story because we are God's people. Huwag nating asahan na kikilalanin tayo ng mundo na magiging mabuti yung trato nila sa atin. Of course, nandyan yung reality that we live in a fallen world, patuloy na i-compromise nila yung ating pananampalataya, mararanasan natin yung iba't ibang tukso. Bakit? Dahil tayo ay na kay Kristo. Pero dahil tayo ay na kay Kristo, makakatiyak tayo that the God of Israel is with us. He's the God who is always there. And according to Romans 8, if this God is for us, then who can be against us? It is He who directs the paths. Siya yung nagdadala ng mga pagpapala in times of peace. At siya rin yung nagbibigay ng deliverance in times of trouble because He's the Lord of history. Makikita natin in the book of Exodus na kayang baguhin ng Diyos even yung kasaysayan ng isang bansa, that's Egypt, para lang ipakilala na siya ang Diyos ng kaligtasan. And meron tayong mga tendency. Sometimes, we go through periods of spiritual dryness na kung saan sa tingin natin, nararamdaman ko ba ang presensya ng Diyos? Parang ang Diyos ay napakalayo sa akin. Pero God's seeming absence, it does not determine our reality. Dahil kahit na hindi natin nararamdaman ang Diyos, kahit na hindi natin nakikita ang Diyos, we can cry out to the Lord and He hears us. Kailangan nating magtiwala that there are God's agents in God's place, in God's time. No, may mga taong ginagamit ang Diyos sa kanyang sariling oras para tayo ay iligtas sa iba't ibang mga pangyayari sa ating buhay. Abraham expected the Lord will provide. Genesis 22. And so, He does. All this happens. Sabi ko nga kanina, lahat ng ito nangyayari without God being mentioned. Hindi pa nababanggit ang Diyos dito. But we look at this story. The writer, Moses, invites us to see God's unseen hand. And perhaps, para makita rin natin na sa ating buhay, kahit na hindi natin nakikita ang Diyos, hindi natin nararamdaman ang kanyang presensya because of our spiritual dryness, yet we can trust Him with our lives because of His promises. After all, itong plano ng Faraon para sa bayang Israel, hindi natupad. Pinanganak si Moises. At si Moises, ang plano ng Faraon, patayin lahat ng mga bata. But Moses survived.
not just Moses, Aaron survived, at yung buong generation na yon nakasurvive. At sila yung nakalabas sa Ehipto. And so even in that context, God is at work. Kahit na yung mga kasalanan na nararanasan natin, yung slavery na naranasan ng bayang Israel, this is sin against human beings. Yung pagmamaltrato sa kanila, kasalanan ito. Pero ginagamit ito ng Diyos. Even in that context, God is at work para matupad ang kanyang layunin. At bago natin isipin na grabe naman ang Diyos, pati kasalanan, ginagamit niya para lang mangyari yung kanyang kalooban. That's basically what Acts chapter 4 says. Acts chapter 4, sa preaching ni Peter, truly in this city, there were gathered against your holy servant, Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate, along with Gentiles and the peoples of Israel, to do whatever your hand and your purpose predestined to occur. Yung crucifixion, the most cruel, inhumane act in human history, ito ay nasa ilalim pa rin ng soberanong kamay ng Diyos. And so Romans 8:28, we know that for those who love Him, all things work together for good for those who are called according to His purpose. Now, sometimes in our days of affliction, we cry, "How long, O Lord?" This is what the saints in Revelation 6 would cry. Revelation 6, ito yung mga banal na sila ay naging martir dahil sa ebanghelyo. Sila'y sumigaw ng may malakas na tinig, kailan pa, o makapangyarihang Panginoon? Kailan pa bago mo hatulan at ipaghiganti ang aming dugo sa mga naninirahan sa ibabaw ng lupa? At ang tugon ng Diyos, sa kanila'y sinabi, magpahinga ng kaunti pang panahon. Just a little time, wait a little longer, hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapwa-alipin. And soon, we know, we can trust His promise that soon, Revelation 21 verse 4, papahirin ng bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng pagdadalamhati o ng pagtangis o ng kirot sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. We can trust the unseen hand of God at work even in affliction. And so we see the God who is always there in exile, in affliction, and the third scene is in danger. Mula sa national history, yung spotlight ay nagnaro o tumutok doon sa dalawang midwives. This is verse 15. Ang hari ng Ehipto ay nagsalita sa mga hilot na mga Hebrea na ang pangalan ng isa ay Sifra, pangalan ng ikalawa ay Puwa. Si Faraon, no? The greatest man that he is never named. Pero itong dalawang midwives na ito, pinangalanan sila. Binanggit ang kanilang pangalan. And that tells us that the midwives' faith, yung pananampalataya ng mga midwives na ito, it proved to be an example of God's presence in danger. Lalo silang dumami. Kaya ang sabi ng Faraon, sabi niya sa verse 16, paghilot ninyo sa mga babaeng Hebreya, pagtingin nyo sa kanila sa upuang panganakan, kung lalaki, patayin ninyo. Kung babae, ay mabubuhay ito. This is the ultimate stage of the forced population control program. No, hindi gumana, na pahirapan sila, lalong dumami. O sige, yung mga midwives, pag nakita nyo na lalaki, patayin nyo. And at any rate, itong mga midwives na ito, nasa tama silang pwesto para patayin yung mga bata kasi sila yung nagpapaanak. Pero ang sabi sa verse 17, subalit ang mga hilot ay natakot sa Diyos at hindi nila ginawa ang gaya ng iniutos sa kanila ng hari ng Ehipto, kundi hinayaan nilang mabuhay ang mga batang lalaki. Here, the great heroism of these midwives is lauded. They sided with God. Hindi nila pinili yung side ni Pharaoh at tinanggihan nila flatly yung assignment na binigay sa kanila. They did not kill any boys. Kaya siguro napansin ng Faraon na after, let's say, ilang taon, bakit ang dami pa ring mga lalaki na pinapanganak? Kaya pinatawag sila ulit. Verse 18, ipinatawag ng hari ng Ehipto ang mga hilot at sinabi sa kanila, bakit nyo ginawa ang bagay na to at hinayaan yung mabuhay ang mga batang lalaki? Here's what they said in verse 19, sapagkat ang mga babaeng Hebrea ay hindi gaya ng mga babaeng Ehipsya. Sila'y malalakas at nakapanganak na bago dumating ang hilot sa kanila. Now, did they lie here? Well, their reply, maybe they're telling the truth.
yung reply nila ay talagang baka nga naman may kaibahan kung paano manganak yung mga Egyptian women sa mga Israelite women. Na yung mga Egyptian women kapag nanganak, talagang nakahiga lang sila, kailangan nila ng tulong ng mga midwives. But the Israelite women, they are more active in their childbirth na bago pa dumating yung midwives, tapos na silang manganak. But sabi nga dun sa verse 17, sila'y natakot sa Diyos at hindi nila ginawa ang gaya ng inutos sa hari ng Ehipto. Nagsinungaling ba sila at this point? We don't know for sure. Everything is possible here. Pero ginamit nilang dahilan na mas active mga anak yung mga Israelita, hindi na kailangan ng midwives. But what is clear here, bakit nila ginawa ito? Because they feared God. Sila'y natakot sa Diyos. Kaya sabi sa verse 20, na inaffirm ng Diyos yung pagkatakot niya, pagkatakot ng midwives, kaya't ang Diyos ay naging mabuti sa mga hilot at ang taong bayan ay dumami at naging napakalakas. Nandiyan na naman yung pagdami at paglakas. Dahil ang mga hilot ay natakot sa Diyos, kanyang binigyan sila ng sambahayan. What's the point here? Nothing could stop the divinely ordained growth of the people of Israel. Kahit napahirapan sila, kahit utusan yung mga midwives, natakot sila sa Diyos. Pero, verse 22, hindi gumana yung utos sa mga midwives. Kaya verse 22, pagkatapos, iniutos ni Faraon sa kanyang buong bayan, itapon ninyo sa ilog ang bawat lalaking ipapanganak, ngunit bawat babae ay hayaan ninyong mabuhay. May isa pa. Ay, hindi gumana yung slavery. Ay, hindi gumana yung midwives. O sige, buong bayan, buong bansa ng Egypt, pag may nakita kayong infant na ipanganak sa bayang Israel, tapon yan sa ilog. Nakakatakot, syempre. Pero nakita natin how this story would end. Si Moses, tinapon sa ilog, buhay. Dahil sa layunin ng Diyos. God thwarted all of Pharaoh's evil plans. And at this point, ito na yung pinakamatinding gawain ng Faraon ng Ehipto, na gusto niya lahat ng Egyptians ay patayin yung mga Israelite newborn boys. But the point is, God rewards faithfulness. Tingnan natin yung desisyon ng Diyos regarding sa mga midwives. God dealt well with them, and because of that, the people multiplied and grew, and God gave them families. Binigyan sila ng protection ng Diyos. Binigyan sila ng kakayanan na sila'y magkaanak. Because of their fear of God. Now, of course, ang hamon sa atin dito is that we have to fear the only living and true God. Kahit na mas nakakatakot ang salita ng tao at ng mundo. Now, imagine you are one of the midwives. Pinatawag ka ng hari in His presence at meron siyang direct order to you. Alam mo ang kapalit, pag hindi mo sinunod to, you will surely die. Pero mas kinatakutan ng mga midwives na ito ang salita ng Diyos. Mas kinatakutan nila ang tunay at buhay na Diyos. Hindi nila kinatakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa. And as we read their story, we're confronted with the choice that they faced. Sino ba ang ating katatakutan? To fear man or to fear God? Pag binasa natin yung kwentong ito, again, napakadaling sabihin na matatakot ako sa Diyos. But imagine kung tayo yung nandun sa sitwasyon na pinapapili tayo kung sino bang ating katatakutan. Pinapapili tayo ng may choice between God and man. We have to fear God, we have to fear man. Pero ang kanilang pinili is to defy the superpower of their day para maglingkod sa Diyos. And so despite being in exile, despite being in affliction, and despite being threatened, nagpatuloy ang mga tao ng Diyos dahil sa kanyang pangako. Indeed, yung blessing ng Diyos sa mga midwives na ito, it's a confirmation that God will keep His promises. And again in the history of the nation of Israel, talagang matindi yung hamon na sila ay maubos at mamatay because of the military superiority ng kanilang mga kaaway. And throughout those times, they can return to this story and find hope and find confidence na kung gaano man kadilim yung sitwasyon, however bleak the setting, that God would be at work to keep His promise. And that's what matters here. Habang tayo ay nasa storms of our affliction, habang tayo ay exiles and strangers and sojourners in this land, at habang tayo ay
natatakot sa kung ano ang mangyari sa atin sa mundong ito, we can return to this story and think, like the people of Israel, like the midwives, kanino tayo mas matatakot? We can see here and believe and trust in the unseen hand of God. It's the story of the Old Testament na kung saan si Satanas gustong wasakin ang mga tao ng Diyos in order to defeat God's promise. But then we see the unfolding of the Old Testament narrative at nagtagumpay ang plano ng Diyos. Pinanganak si Jesus. Gustong tapusin ni Satanas ang kwento, papatayin si Jesus. Pero dahil sa kamatayan ni Jesus, nagkaroon tayo ng kaligtasan. And yet still today, gustong wasakin ni Satanas ang iglesia ng Diyos na binili ng dugo ni Jesus. And what is at stake with that ay yung pangako ni Jesus na I will build my church. And so Satan tries his best and tries his hardest para pahirapan ang mga tao ng Diyos, para pasukuin sila na sila'y hindi na magtiwala sa Diyos at bumitaw sa mga pangako ng Diyos. And so the question for us, paano tayo makakasurvive in this age of increasing hostility against Christianity? Paano tayo makakasurvive in our workplace na kung saan inaalipin tayo ng ating mga pagtatrabaho? Paano tayo makakasurvive in our homes na kung saan nandun ang tendency na atakihin tayo ng mga tukso ni Satanas? How can we be fruitful in the service of Christ kung yung mga tao sa paligid natin ayaw nila ng paniniwala at pananampalataya natin? Ang sagot sa lahat ng katanungan na yan is the unseen hand of God, the God who is always there. Because God has promised to fill the earth with the glory of Christ. And Christ has promised to build His church. And God is still on His throne. Therefore, He is the one that we should fear and no one else. And if we narrow down the story of the Israelites at i-reflect natin sa istorya ng ating mga sariling buhay, sino ang ating Diyos? He is the God of salvation. Sino tayo? We are no better than the sons of Israel. Pag binasa natin yung kasaysayan ng Israel, grabe naman to si Judah, grabe naman to si Reuben, grabe naman yung mga kapatid ni Jose. But we hope to see ourselves na ganun din tayo. We stubbornly refuse to follow God. We fail to live up to His standards every day. And what we need is the God that is introducing Himself in the Exodus. Now, if He is our God, then we can trust Him to save us to the very end. And what we need to do is talk to ourselves and say to our souls, "Be still, my soul, because He is our God." This is Psalm 106 verse 7 and 8. Iniligtas niya sila alang-alang sa kanyang pangalan upang kanyang maipakilala ang kanyang malakas na kapangyarihan. No, sa language ni Apostle Paul, ang kaligtasang ito ay para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya. Kaibigan, makilala mo nawa ang maluwalhating biyaya ng Diyos na laging nariyan. Magsisi sa kasalanan at kilalanin na siya ang Diyos ng iyong kaligtasan at ililigtas ka niya mula sa pagkaalipin sa kasalanan at kamatayan. Yun ang strategy ni Pharaoh, by the way. No, ginawa niya para mapigilan ang mga tao ng Diyos, inalipin niya, and binigyan niya ng threat ng kamatayan. Ito ang ginagawa ni Satanas ngayon sa mga mananampalataya. Pilitang inaalipin sa kasalanan at may threat ng kamatayan. But our Lord Jesus Christ, He's a Savior who delivered us from our slavery from sin and who rescued us from the power of death. And so para sa atin bilang mga kapatid sa pananampalataya, makilala nawa natin ang maluwalhating biyaya ng Diyos na laging nariyan. Ito yung tangi nating kalakasan, ito yung tangi nating sandigan habang tayo ay naglalakbay bilang dayuhan sa mundong ito na humaharap ng iba't ibang pagdurusa at